Hindi, wag kang mag-alala. Si dating Pangulong Duterte malumig doon sa kulungan niya. Ikaw, doon sa pagkukulungan sa iyo, mainit doon. Pero, ang alam kong ikakasaya ho ni Roque, mga kababayan, syempre lahat po ng nasa loob noon, lahat po mahaba yung tubo. Ay, sorry! Hindi, syempre, ano yun? Malaking kulungan ho, di ba? O, mahaba ho yung tubo doon. Ibig ko sabihin, lahat po ng nakakulong doon, hindi na kailangan ni Roque na i-dare pa. Bakit? Lahat ho topless na doon sa loob, mga kababayan. Sa sobrang init ba naman, di ba, Roque? Hindi ko mahigop yung kape ko. Baka mamaya maibug ako sa laptop. Sira. Ang ibang araw-araw na buhay, hindi po namin makakalimutan. Ang pinapangako ko po sa inyo, hindi po ang tatagumpay ang puwersa ng kadiliman at mabibigyan po natin ng katarungan sa ginawa nila sa inyo. Ito yung sinasabing literal na literal na yabang before, iyak later. Sabi ni Ma'am Neng, Gigi, ano ba nangyari? Bakit iiyak? Nagdadrama. Si Roque, kasi malapit na nga maubos yung oras niya. Sabi niya nun, isa't kalahating taon yung itatagal na resulta ng kanyang interim release, mga bossing. No? Ganon, nakakaisang taon na, 6 na buwan na lang ang itatagalo nito, mga kababayan, patay na ito. Ay, ibig ko sabihin, patay na, huhulihin na, no? Yung expression na, patay ka na, yari ka, huhulihin ka na, ganon. Hindi patay si Roque, ha? Umiiyak lang ho, mga kababayan. Hihigop pa ho ng tubo yan. Salamat mga kaibigan. Alam ko, hindi ako nag-iisa sa emosyonal. Hindi ko sa sinabi ni Kaufman, kundi talaga sa sinabi ni Tatay Tico. Ano? Sapat na aking lumilingkod. At yan ang nais ko maging alaala ng aking mga kababayan. Putik, malabayani pala ang dadahingan nito. Di ba, Tato? Oy! Malabayani ang datingan nung kaibigan mo si Roque. Eto, mga bossing, gaya nga ho ng pangako ko, sabi ko, i-discuss ko sa inyo yung patungkol po doon sa nangyayari, mga boss G Pamuser, sa Middle East, no? Iran versus Estados Unidos versus Israel ho, mga kababayan. Nung unang pagsalakay pa lang po ng Estados Unidos, mga bossing, na-target na ho yung supreme leader nila na si Ayatollah, mga kababayan. No? Siguro wala pa hong 24 oras mga bossing. At ang sinasabi nga po, ang dinadahilan ng Estados Unidos, mga boss Chief Amoser, ay dahil po doon sa ginagawang nuklear ng Iran. At syempre, napakasimple lang pong intindihin ng Estados Unidos, mga boss Chief Amoser, no? Kung bakit nila talagang dinudurog. Ayaw nilang umabot na matapos yung nuclear na yon, kung hindi ako nagkakamali, around 70 to 85% na malapit na matapos, at ilang beses tinawagan ni Trump si Ayatollah na supreme leader ho, mga bossing, ng Iran para makipag-negotiate. Huwag nyo na ituloy, ganito, ganyan, pero hindi sinasagot. Kung di ako nagkakamali, 78 to 81 miss call galing po kay Donald Trump. No? So ngayon, wala. Matigas yata ang ulo. Tinuluyan ho. Ayun. Unang bugso pa lang ho, tsugi na agad si Ayatollah. At syempre, kapag kaganyan ho, nangyari, mga bossing, ang susunod yan, magpapalit ng susunod na leader. Kaso, yung papalit na susunod na leader, papalit ka, ha? Ikaw yung susunod. Ayun, tsugi din ho, mga kababayan. Sabi ko, sa magpatay, sino kaya ang susunod dito? Di ba? Ang susunod din daw, yung anak naman ni Ayatollah. Ayun, tsugi din ho, mga kababayan. Halos pilay na po ang Iran, mga boss Chief Amoser. Sana lang, no? Sana lang ho, totoo, yung talagang sinasabi ni Donald Trump na kaya nila nilulusob ang Iran ay dahil po doon sa nuclear. Dahil malapit nang matapos. Mahirap naman po talaga, mga boss Chief Amoser, na may isang bansa na sumusuporta daw, di umano,
sa terorismo, tapos meron pa silang nuclear. Ano na po ang mangyayari doon? Di lahat ng bansa po na yan, babantaan at tatakutin na po nila. Superpower na po sila, lalo-lalo na sumusuporta sa nuclear. At sana po, hindi din totoo yung kumakalat na chismis na dahil sa mga langis or etc. kung bakit ginegera ni Trump ang Iran ho, mga bossing. Ngayon, ang nakakalungkot, mga kababayan, pati po yung mga kababayan natin na nandiyan po sa Middle East, Dubai, yung ibang mga lugar dyan, nadadamay na din po, no? Kumbaga, palaki na ng palaki ho, mga kababayan. Dahil po ang tinitira, ang niyayari nung mga Iran, yung mga base militar po. Ngayon, mga bossing, yung mga DDS, tinatakot yung mga kababayan natin. Sabi, nako, susunod na tayo. Babalahan ng Iran yung Pilipinas kasi napakadaming US bases, no? Sa Pilipinas. Mga kababayan, hindi naman uubang umabot yung mga missile ng Iran hanggang Pilipinas po, mga bossing. Kaya wag po tayong magpapapaniwala ho dyan sa mga sinasabi, no, ng mga DDS. At saka ito pa, no, sabi nila, nako, paano kung ang China ay gawin sa atin yan? Lagi natin silang lagi daw po nating kinakalaban ng China, sabi ng mga DDS, kaya tinatakot. Paano kung China gawin sa atin yan? Kung maalala nyo po, nanakot ang China. Siguro mga kalagitnaan po ng 2025, mga bossing. Ito, Boss Mark, may balita na daw ang Amerika na isusunod ang North Korea. Para ho sa akin, wag lang sanang madama yung mga sibilyan, ano? Kasi mga kababayan, ako, gusto ko talaga lahat ng bawat isang tao, maranasan kung ano yung mga nararanasan natin na malaya, no? Etong mga ganitong bansa, North Korea, sinasakal sa leeg yung mga mamamayan nila. Hindi binibigyan yung kalayaan. Dapat wakasan po talaga yan. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ibabaw, mga bossing. No? Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ibabaw tapos matsyempo ka pa sa bansa, sa nasyon mo na lahat ng karapatan mo ay pipigilin at hindi ibibigay sa iyo. Kaya ayaw natin yung mga diktador na ho ng mga ganyan, mga kababayan. Ngayon, tinatakot tayo ng mga DDS. Paano kung ang China gawin sa atin yan? Sa tingin niyo po kaya gagawin ng China, mga bossing,